Great morning. My name is Nitish Dipagsit, 21 years old, and live in Samsara, Batangas City. I'm studying Batangas State University, Bachelor of Science, Business Administration, and major in Marketing Management. Say something about yourself. I'm third year college in BSU, and part of the samahan ng aktibong kabataan tungo sa mga oportunidad or sakto officer ng aming barangay Sorosoro, Batangas City. Share something about yourself. What's your fear? Ano ba yung mga bagay na kinakatakot mo? Ako si Neil, mahilig ako maglaro ng basketball. Hobby ko na makisama sa mga kaibigan ko, kailabili sa kanila. Pero hindi ko alam sa sarili ko na pala na mahina ako sa tao. Kumbaga, pagka nasa isa akong stage, hindi ko kayang mag-speak ng mga speaking ko na sinulat ko kasi mahihain ako minsan na mahihain akong tao. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan kasi ang hirap para sa akin na hindi sanay na makipag alubilo sa ibang tao sa loob ng isang tablalo. At saka may asayahin akong tao palakaibigan pero hindi mo ako makikitaan talaga na napakagaling sa isang stage na mag-perform. Pero ay tayo naman, kahit na gano'n, sinusubukan ko pa rin kahit mahirap. Kasi alam ko naman na kahit mahirap, pwede mo pa rin siyang itry at patunayan mo na kaya mo kahit na nahihirapan ka kasi kung hindi mo itutuloy yung isang project or yung isang proposal mo so ng mga tao, hindi mo masasabi na kaya ko to, hindi ako nag-try, hindi ko sinubukan, bakit hindi ko tinuloy? Hindi sayang din yung effort ko or yung nilaan kong oras para gawin yung bagay na yun. Okay, next question. Bakit ka natatakot? Share ka naman ng mga reasons mo. Ibahagi mo yung positive and negative impact noon sa'yo. Natatakot ako. For example, sa isang tao na meron akong hindi naging kasundo sa isang kagrupo ko. Sa example na parang dinadawanggrade niya ako, iniisip niya na kinakaya-kaya nila ako kasi alam niya mabait ako na hindi ako lalaban sa kanya, na hindi ko paglalaban yung sarili at thoughts ko, kung ano bang say ko about dun sa aming projects na yun. Kasi iniisip ko yung mararamdaman niya. Kasi sa palagay ko, kilala ko ang sarili ko sa isang mabait na personality na hindi ko kayang i-push yung sarili ko na lumaban dahil kasi iniisip ko kung anong makaramdaman niya, kung masasaktan ba siya or ano. Kasi sabi nga nung iba yung good guys sa nice guy. Ang good guy ay talagang ginagawa mo yung mabuti pero alam mo kung pag natatapakan ka na pwede ka lumaban. Pero ang nice guy talagang mabuti ka lang na hindi mo alam na parang talagang mabuti yung lahat ng ginagawa mo, hindi mo na talaga pinapansin yung sasabihin ng iba na kahit tapak-tapakan ka o maliitin ka na hindi ka lalaban. Tsaka fear ko din na yun na isang babae na nakilala ko na sinaraan lang ako ng iba, hindi ako lumaban. Kumbaga hindi ko sinabi sa sarili ko na uy, kaya mo yan, labanan mo kasi nasa point ka naman na tama ka at huwag kang magpatapak sa iba. Huwag kong hayaan na tutulungan lang ng iba. Kailangan mong lumaban kasi sarili mo yan hindi dapat na tinatapakan ka ng iba. Kasi yun ang mahalaga doon, dapat natututo ka sa bawat steps na napapagdaanan mo. Hindi yung parang paulit-ulit na lang na nangyayari na doon na ganun nila pero wala ka na ng ginagawa. Okay, third question. Ibahagi mo yung mga tinatry mong gawin kapag napupunta ka sa sitwasyon na gano'n. Ano yung mga ginagawa mo para harapin yung takot na yun? Do you fight it or do you flight it? Lalabanan mo ba yun or lilisanin mo na lang? Kung ba sa akin, nilalabanan ko pero sa sarili ko lang. Hindi ko siya ine-express kasi sinotolo ko lang. Mahilig ako sa isang sitwasyon na sinasarili ko lang, hindi ko sineshare. Pero kung personal na i-share ko naman sa kaibigan, pero hindi ko i-open sa mismong tao na
nararanasan ko yun na yun ang tingin ko about sa kanya kasi natatakot niya ako sa isipin niya kung masasaktan ba siya. At sinusolo ko lang malimit kasi natatakot din ako kaya minsan hinahayaan ko na lang kasi ganun nga, iniisip ko na baka mali ako, tama ba to? Kaya ko ba na sabihin yun? Kasi hindi ko naman alam kasi ayoko makasakit, ayoko din maka-offend ng isang tao. Kasi, yun nga, isa akong nice guy, kumbaga. Magkaiba kasi nice guy sa good guy, tsaka mga bala. Yun ang pagka... Okay, next question. Ano yung mga realization more na experience mo? Mag-share ka ng mga nasayang na opportunities or yung experience mo na gusto mo na may sabihin ka pero di mo nagawa kasi natatakot ka. Yun nga, tulad na lang na pag-iwi ko nung speaking kami sa unahan sa school, hindi ko siya nakabisado masyado kasi naunahan ako ng pangamba, ng pressure, ng hiya. Nakalimutan ko yung mga speech kong message, mga words kasi iniisip ko na talagang hindi ko naman to kaya. Ang daming tao, nasa unahan lang ako. Isipin ko na ang hirap-hirap kasi hindi ko naman masyado din pinaghandaan yun pero totally pinili ko talagang sinaga ako. Inaral ko talaga pero parang walang pumapasok kasi hindi ko alam sa sarili ko kasi ang hirap-hirap magsimula nang hindi mo alam kung paano mo i-manage sa mind mo sa iyong mismong vision kung paano mo mas ipapalawakin or mas magiging handa ka dun sa sitwasyon na yan. Next. Ano yung sa tingin mong paraan para ma-resolvehan mo yung takot na yon at yung problema na yun? Doing other na hobbies, kumbaga try mo mag-exercise, doing cardio, magbasa ng libro, kumbaga tsaka makihalubilo sa iba, kumbaga wag masyadong mukmuk lang sa bahay, magawa ng hobbies, kumbaga mag basketball, mag-watching ng movies, makinig sa mga kanta internationally and locally, and samahan na din ng prayers para mas maganda yung start ng process ng pagsisimula ng mga hobbies na kailangan para mas mag-push yung self na mas mag-grow pa. Okay. Last, mag-share ka naman ng mga ideas mo or kung ano yung gusto mong ilahan o maipapayo sa ibang tao na gaya mo na may takot sa pagkaya lalo na sa pagsasalita. For me, masasabi ko lang sa naiisip kong mga ideas na kailangan lang natin na harapin natin ng takot natin. Huwag natin isipin na hindi natin kaya yung bagay na yun. Isipin lang na kailangan natin gawin yon kasi para din sa ating sarili yun. Kasi hindi naman para sa iba lang. Huwag mo pansinin lang sasabihin ng iba. Kasi nasa sayo naman yun eh. Sa sarili mo. Paano ka mag-grow? Paano ka uunlad? Paano ka tataas? Kumbaga, mag-stay ka lang sa isang comfort zone mo. Kumbaga, mag-try ka ng mga bagay-bagay na sa tingin mo pwede mong gawin para mag-grow ka. Tuloy mo lang. Pwede ka namang lumapit sa iba, pwede ka mag-open. Huwag kang mahiya kasi hindi masamang magtanong, hindi masamang mag-try. Kasi yun ang the best way. Paano kung makakalis nga talaga sa pinaka-downgrade mo kung hindi mo itatry yung ibang bagay na sa tingin mo yung makakapag-build ng sarili mo, ng bagong version ng sarili mo.
para mapakita sa iba na may pinagbago ka, na alam nila na akala mo hindi mo kaya pero kaya na pala. Hindi, tuloy mo lang yung goal, mag-take ka ng actions, mag-ilapag mo yung mga plans mo, lagyan mo ng action, hindi yung puro bala ka lang kasi wala namang mangyayari kung plans lang kung hindi mo sisimulan. Tsaka maging consistent kasi yun ang isang mahalaga. Kailangan mo mag-take ng action sa mga gagawin mo talaga. Mag-plans, maging consistent, at talagang maging positive yung mindset mo. At i-eager mo yung goal mo na magawa mo yun na hindi mo iniisip yung sasabihin ng iba. Talagang tuloy mo lang, stay positive and kalag mo yung good vibes na dala mo. I-share mo yung mga nararanasan mo sa iba na alam mo makakapag-benefits din sa kanila.